Welcome back sa Pocket Sense PH. It's me, Eric. Hi, Maan. And sa video na to, pag-usapan natin to. Mamaya ako na siya tatanungin. Thank you. So, naisip ko lang nagawa ng video to kasi may attendant kami ngayon na birthday party. Birthday party ng bata, pero syempre, activity rin ng matatanda, family gathering. So, naisip ko to kasi air-conditioned naman yung lugar. Tapos, hindi naman ako formal, semi-formal. Naisip ko bagay ito. Ano ba to? JPG Lemal Elixir. So, ito ay nilaunch last year, 2023. Baka may hindi pa nakakaalam yung JPG Jean Paul Gaultier. Tama ba yung pronunciation ko? Tama? Tama, ata. Jean Paul Gaultier. So, okay, bilisan na lang natin. So, half press lang yun. For the top note, meron siyang lavender tsaka ano yung top note niya, taba? Lavender tsaka mint. So, may vibe kagad siya ng OG na Lemal, yung color green. Sumikat yung line na yun sa pagkakaalam ko dahil dun sa minty vibe eh. So, dito meron pa din. Hindi siya super prominent, pero alam mo talaga na nandun siya. Alam mo na meron siya nung OG DNA. Tapos, it comes off fresh na sophisticado. Ang social nung vibe ng initial spray niya. May sweetness, may freshness. Tapos, may pipick up ng parcel. Okay, may pumick up kasi na courier ng mga parcel. Anyway, yun yung initial spray. So, ang bango kagad na matamis siya pero fresh. Iba talaga yung dating ng lavender eh. Tapos lavender mint combination. So, very inviting, very refreshing. Hindi siya yung fresh na parang isasabak mo sa initan. Hindi ganun. Pero, it comes off fresh. Kahit na matamis siya. Paano ba? Hindi siya bagay sa mainit eh. Ganun. Fresh pero mas bagay siya sa cooler setting. So, ilang beses ko na ito nagamit, nakailang bote na ako nito since nagdedegant din ako. After medyo matagal din bago mag-settle yung papunta sa heart notes. Yung heart notes niya ay benzoin tsaka vanilla. So, ganun pa rin ang sophisticado nung dating. Doon sa notes pa lang, alam nyo na matamis. Alam nyo na may something creamy. Yung vanilla niya, hindi siya, ang kapal nung dating. Alam nyo kapag bumili ka kapag umorder ka ng shake, sabihin na nating vanilla shake. Diba, may mga shake na parang ang kapal nung pagkakatimpla. Kumbaga hindi tinipid sa Ricardo. Ganun yung vibe na nakukuha ko nung vanilla niya. Kapal. Kaya hindi siya nag-appear na matamis eh. Or, ewan ko sa iba kung matatamisan kayo sobra. May sweetness kasi talaga siya. Pero more on the creamy side. Ang ganda ng combination ng vanilla tsaka combination ng benzoin tsaka ng vanilla. Pareho may sweetness yon. Pero para sa akin, nangingibabaw yung vanilla na ang thick nung amoy. Tapos, ang sophisticado ng combination nila. So, pagdating sa dry down, pagdating sa base notes, para sa akin, mas tumatamis na siya. Tonka bean, honey, tsaka may tobacco. Hindi ko masyado makuha yung tobacco, pero siguro yun yung nagbigay ng mas manly na vibe. Kasi pagdating sa dulo, para sa akin, mas manly siya. Honey tsaka tonka bean, alam nyo na matamis. Yung honey, hindi siya super tamis, pero ang ganda ng mix. Kung nakatry na kayo ng mga perfumes na similar na sabihin na natin ultra male, pagdating niya sa dulo, sobrang tamis pa rin eh. Alam mo na manly, pero iba talaga yung tamis niya eh. Ito kasi, parang
parang mas lalaki na all throughout sophisticated. Pwede siyang gamitin formal for me. Pero pwede mo rin siyang gamitin kahit naka-t-shirt ka lang. Ang lakas nung dating niya. Ang social na hindi burgis. Parang ang social na hindi mata pobre. ang inviting ng amoy. Hindi ko masabing ang pangmayaman lang yung amoy, pero ang sophisticado nung dating niya. Iba. Super bagay siya sa mainit, bagay siya ngayong December. Sigurado ako sa mga Christmas party ng mga froghead. I mean, yung froghead natin sa mga Christmas party, isa to sa i-consider nila. Sigurado ako doon. Kasi Ultramil, saturated na yung market natin doon sa mga alternatives. Ang daming Middle Eastern, ang daming mga inspired by mga local brands na ginagaya yon. So, kung ako, halimbawa ako, attend ako ng Christmas party, mamimili, kung ang type kong Scent DNA mga Jean Paul Gaultier, Ultramil or ito, baka ito yung piliin ko, hindi yung Ultramil. For the longevity, grabe din. Siguro easy 12 hours. Tingin ko lalagpas eh. Pero kasi, di ba, minsan mahirap nang i-measure kapag umabot na doon. Paano pa pag lumagpas? Kasi, uwi ka na, maliligo ka na, kapal ka na ng damit eh. Pero kaya sigurado ako na lalagpas doon sa damit, tumatagal din talaga yung amoy doon sa laundry. Kung 3 days naka-stock yung damit sa laundry, 3 days nandun yung amoy. So, days talaga, literal. Mas na-appreciate ko yung amoy kapag presko, kapag malamig. So, kapag may breeze ng malamig na hangin, halimbawa sa gabi or sa madaling araw or sa early morning, lumalabas, malimuyak pa rin yung amoy niya. Tapos, for the projection, from all throughout, from initial spray hanggang dulo, syempre mas mahina na yung projection sa dulo. Pero, naglilinger kasi yung amoy niya. So, kung sa initial spray nagsusumigaw, ipaproject, after, sabihin na natin a couple of hours, 3 hours siguro, unti-unti na siyang hihina yung projection, pero yung sillage niya, scent trail, very, very good. Tapos very inviting, very manly, very pleasant. Very manly pero hindi, para sa akin hindi offensive. More on the approachable side, yung dating ng pagiging manly niya. Galing, ganda. Magkano ko nga ba nabili ito? Nakalimutan ko na eh. Parang SRP niya is nasa 8,000 yata eh. Yung ganito kalaking bote. 125 ml. Nakalimutan ko exact price. Siguro ilalagay ko na lang kapag bago i-upload yung video. Alternative dito, may mga lumabas pero Middle Eastern, hindi ko alam eh. Sabi nila, beast mode daw. Yung Rayhaan. Pero nahinaan ako eh. Feeling ko, hinipe lang ulit yun eh. Pero personal opinion ko yun. Kung nakagamit ka nun at nakagamit ka na ito at nakumpara mo, lagay mo sa comment section kasi baka magkaiba tayo ng experience. Tapos, for the last part, patry ko sa asawa ko. Kaya nakanina pa niya yan inintay. Ang tamis. Ano, panlalaki? Tingin sa ito. Okay siya pang lalaki, pero pwede siyang pang babae. Parang talaga kasi matamis. Oo. Anong tamis dating? Describe mo. Ano mga salitang pwede mo maisip? Pang which age bracket? Anong event? Parang mga 30. Hindi siya pwedeng pang mainit. Feeling ko medyo... Pang 30s? Oo, mga 30s. Okay. Hindi siya... Feeling ko malagkit lang, ganun. Kung mainit? Kung so, hindi bagay sa mainit? Bagay siya sa ano occasion? Sa... Parang okay naman siya for formal or for yung parang mga casual lang. Okay. Punta sa mall, okay lang. Nanood na sino? Oo naman. Pang date? Definitely. Pang date, definitely. Okay siya. Magugustuhan kaya ito ng babae kapag... Oo, ako kasi gusto ko. Mahilig kasi ako sa matamis. So, magugustuhan ko siya. So, definitely magugustuhan siya ng mga girlfriend niya. Pag di pa girlfriend. Ligaw na. Anyway, kung i-rate mo siya from 1 to 10?
10 yung highest. 10 sa akin. 10, oh. Parang ginradan yun na rin to nila Happy. Oo. Naggawa na kami ng video dati kasama yung mga pamangkin namin. Mataas din yung rating na binigay nila dito. Thank you. So yun lang. Yung sinabi niyang pang 30 years old, agree ako. Pero para sa akin, perfect age bracket for this is 20s tsaka 30s. Hindi ko sinasabing hindi pwedeng gamitin ng teenager. Kaya tong i-pull off ng teenager. Kasi for me, yung Le Male Parfum, kung alam nyo rin yun yung mas pang older market. For me, parang mas mature siya. Ito yung for younger kasi ito matamis, yung Le Male Parfum, lesser yung sweetness. Hindi ko sinasabing hindi na pwedeng gamitin ng 40s or mas matanda kasi nga ang sophisticado niya. I can imagine guys na nasa 40s, baka kahit nasa 50s na magsusuot na ito. Alam mo yung sino ba yung mga ganun yung vibe? May mga 40 years old kasi na pag tinignan mo, pag pumorma, di ba parang nasa prime pa rin ng 30s nila. So, feeling ko sobrang flexible niya. Ganun. Teenager hanggang feeling ko kahit matanda na pwede. So, meron kami Facebook, meron kaming Instagram, meron kaming Shopee, meron kaming Lazada. Kung nagustuhan niyo tong video, pa-like at pa-subscribe. Thank you.